So, what's up mga kasan Pablo? Joke lang. So, guys, ngayon pupunta tayo ng SFM Mitsubishi San Pablo. Tulad ng sinabi ko kahapon, hindi natuloy kasi may inasikaso ako sa Nawasa. So, ngayon ako pupunta. Mag-aayos lang ako, huhugas lang ako ng rice cooker, tapos alis na ako. So, tignan natin kung anong kakalabasan, kung anong resulta, kung bakit bumabaho yung aircon vent sa passenger seat sa likod. So, samahan niyo ako. Tara. So guys, ayun, galing na tayo dito kay LKCC. Ayan guys, so lalabas na ulit tayo guys, pupunta tayo ng Mitsubishi na. So siyempre, sinabi po muna natin kay Tito, tsaka doon kay Kuya na pag hindi mamaya tayo makapagpagawa, baka bukas na. Kasi siyempre marami rin tayong ginagawa. Pero gusto ko talagang ipa-lowered na guys yung motor. Kasi siyempre, para ang hirap kasi syempre hindi naman ako matangkad, so mas maganda na mababa siya para hindi tayo nahihirapang mag timbang-timbang, di ba? Lalo na kung traffic. So nakatingkayad tayo. So mahirap 'yon, masakit sa paa. So mas maganda pa yung naka-flat yung paa mo dun sa kalsada para komportable. So 'yun. Bukas iba-vlog ko rin 'yun, guys, yung pagpunta ko diyan sa LKCC. Yun, parang katunod pa nung sa tropa ko na car wash no. Yun. So, ayan, nandito na tayo sa Kalihan. Medyo matraffic ng konti. So, Panama lang naman sigurado yung dating natin. 10:07 pa lang guys. So, 10:15 kasi guys yung appointment ko sa kanila. So, yun nga lang, pag may gagawin talaga na major doon sa bin, so magbabayad. So, kung pwede naman ipasok sa warranty, di pasok sa warranty. Kasi wala naman tayong ginagawa dun sa dun sa vent. Basta na lang bumaho, di ba? So, hindi natin kasalanan yun. Wala naman tayong ginawang kahit hindi naman natin pinakikalaman. Hindi katulad nito guys. Kasi ito guys, iiwasan nyo, iingatan nyo pala. So, hindi pala iwasan, ingatan. Kasi guys, ito, napaltok siya guys nung misis ko. Kasi nagalit siya doon sa anak ko, so napaltok niya yung anak ko. Ang tinamaan is itong LCD. So guys, ito, nagtanong ako sa Mitsubishi San Pablo, sa kasa mismo. Guys, napakamura lang naman niya guys. 123,000 lang naman siya guys, pesos. 123,000 pesos guys Ito lang yon guys, papalitan yan. So konting ingat lang guys paggamit ng mga LCD screens natin, monitor dito sa ating dito sa ating mga sasakyan, kasi hindi naman siya mumurahin, mamahalin siya guys. So yun, konting ingat lang, at marami tayong pera, so dapat iniingatan natin yung mga gamit. So ayun. So marami na talaga naka-expander guys. Guys, kasi yung expander o expander cross, kasi maganda siya kasi madami nakakasakay, 7-seater siya. Malakas siya sa gasolina kapag city driving, matipid siya sa gasolina pag long drive. So ayun. Pero iba pa rin guys yung Honda City ko na VX dati na 2018 model guys, napakatipid talaga. Mapa city driving, mapa long drive, matipid siya. So ayun. So mamaya na lang ulit guys, pag nandun na tayo sa Mitsubishi San Pablo, pakita ko na lang sa inyo yung gagawin nila.
kung paano makita kung ano man yung bumabaho dun sa loob ng aircon vent sa likod. So ayan guys, nailagay na natin yung cellphone stand ba ang tawag dito sa ating kotse, para at least nabibideo natin guys yung kalsada while driving. Mahirap kasi talaga guys na hawak-hawak mo yung cellphone mo na nagda-drive ka tapos nagbibideo ka. So mahirap, mamaya ma-aksidente ka pa. So, ayan. Yan. So, siyempre magtatanong yung gwardya. Kaya naka-appointment ako kuya. Ano pangalan siya? Takaymoto po, Ayon. Oo nga, hindi kahapon po. Hindi po ako nakarating at may inasikaso po ako sa Nawasa. Ano po kailangan niyo pong kuhain po? Booklet lang sir. Booklet. So, nasan ba ang booklet ko? Nasa likod yata. Wait lang kuya ha. Ayan guys, kinuha na yung ating warranty booklet. So ayan si guard. Papasok na tayo sa loob ng kasa. Siyempre, naghihintay tayo dito. So 10:15 yung ating call time dito sa Mitsubishi San Pablo. So ayan. So guys, ang dami na lang mga units. So guys, ito yung ipapagawa ko ngayon or ipapa-check up ko guys. Kasi itong aircon vent sa likod, bumabaho siya. So hindi ko alam kung bakit. So papasilip natin, papacheck natin kung bakit bumabaho siya. So ayan. Mamaya na lang. So guys, kinuha na ni guard yung ating susi. Kasi sila na yung magpapasok dun sa loob. Pero pwede naman natin panoorin. Kaya pwede naman panoorin kung paano i-check, no? Mamaya sir, pag tinatawanan. Sige. So yun guys, pwede naman mamaya. Habang sinecheck, titignan natin kung paano. Para at least alam natin kung bakit nagkaganon. Busy sila dito. Napaka dami nagpapagawa. So guys, nakapila na tayo. Hinihintay na lang natin yung ating turn para maisa lang doon sa check-up day. So what's up guys? So ayun, napacheck na natin yung aircon vent sa likod. So ang sabi,
talaga daw nagkakaganon, naging issue na daw yun nung ewan ko, ng expander yata o kung ano man. So ang importante guys, kapag naka-fan lang. So sabi nung Mitsubishi na aircon technician dito guys, so kahit hindi natin guys ginagamit yung ating aircon sa likod or kahit walang tao, so mas maganda siguro na buksan pa rin natin yung aircon sa likod para at least 'di ba hindi siya nai-stackan, hindi nai-stack yung aircon dun sa likod, yung fan. So yan, medyo mabaho talaga dun sa likod, pero ang importante nawawala naman yung yung amoy. Yun. So good thing na napaliwanagan tayo, talagang nagkakaganon daw. Ang importante lumalamig yung likod. Wag lang yung mabaho na nga tapos hindi pa siya lalamig. So yun yung mahirap. Sir, okay na po. Sir, ano daw po? Naging issue na daw po yun sir dati. Ganyan po talaga. Kapag gusto daw magawa, babaklasin daw po ito, ibababa. Isang buo na. Tapos yung ano po ay lilinisin, gano'n matrabaho Kaya kung Matagal nawawala yun, naman sir, po pag naka-aircon naman po siya, nawawala na Pag siya. naka-blower Pag lang naka, siya rin. yun. Gawa daw po yun ng parang sealant na, ewan ko kung nasa loob po sabi ko kasi ipagawa ko, kung okay na naman siya, ayun po. Salamat sir ha. Ingat po, sir. Apo. So ayun guys, uuwi na tayo. Importante na paliwanagan tayo guys ng mga aircon technician dito. Yan. Paulan na naman. Ayan, magsasabi lang tayo sa guardian na tayo ay aalis na. Kuya, okay na po. Pina-check up ko lang talaga daw po nagkakaganon. Ano po, ewan ko kung bakit. Basta importante yung lumalamig. Okay. Thank you po. So yun guys, nandito na tayo, palabas na tayo ng Mitsubishi. So yun, kasi yung kanina nakausap ko na naka-expander GLS, ganun din yung naging issue sa kanya. Sabi niya, maasim yung aircon sir. Sir, parehas kami na naka-GLS, parehas din kami ng issue dun sa aircon vent sa likod. So nakapagtaka lang bakit yung sa harap pag naka-fan mode hindi siya mabaho pero yung sa likod mabaho. So sabi niya meron daw isang parang tawag dito, meron daw isang parang tape or sealant doon sa evaporator niya na yun yung parang nangangamoy. So sabi nila pag ganun daw babaklasin, ibababa yung ceiling ng sasakyan, lilinisin yung mga evaporator, etc. So masyadong matrabaho. So kung hindi naman masyadong makakaapekto sa biyahe, sa takbo, wag na nating pagawa kasi yan, katulad ngayon, 'di ba? Naka-aircon tayo, wala naman tayong naamoy. So mas maganda pa rin guys na lagi nating ginagamit yung likod. So pinakamaganda siguro, wag na nating i-off yung aircon vent sa likod. So para at least malamig din yung likod, hindi yung hinihintay nating lumamig yung likod dahil galing hihintay nating lumamig na manggagaling yung lamig is galing dito sa unahan. So nakalimutan natin mag seatbelt, baka mahuli tayo ng LTO. Yun. So yun lang. Basta ang importante guys, malamig yung aircon. Regardless kung may amoy man siyang konti, pero kung naka-aircon ka tapos mabaho pa rin, so mas maganda na ipagawa natin. Pero kung ang aircon vent natin ay lumalamig naman pag naka-aircon mode, so okay yun. Kasi ngayon, katulad ngayon, hindi na siya mabaho. So mabaho lang siya kapag yung naka-fan mode. Hindi ka naman magpa-fan mode, 'di ba? Para saan pa yung aircon kung magpa-fan mode ka? So never naman na magpa-fan mode ka, 'di ba? Sa biyahe mo, syempre, mainit. Ayun. So ayun, at least napaliwanagan tayo kung bakit. 'Yun. So shoutout kay Kuya PJ Kasaw. Pumunta ako doon, akala ko nandun siya, nakaalis na pala. So ayun. Kaya wag matatakot yung mga ibang naka-expander na kung bibili man kayo or
hindi pa kayo, bibili man kayo o meron na kayo tapos nagkaganon. So yun lang naman yung explanation guys ng Mitsubishi. So may isang part doon or kung ano man na nangangamoy lang, pero wala naman daw yun. Hindi naman siya makakaapekto sa takbo sa aircon. Ang importante, malamig yung aircon mo. Pag mainit, napapalamig niya yung buong sasakyan. Okay yun, thumbs up yun. Yan. Basta wag lang mababal. Pero syempre, pag may iba tayong naramdaman sa sasakyan natin, ipa-check natin kaagad para at least alam natin. So nung nalaman ko na ganun nga, na naging issue na rin yung dati, na bumabaho nga yung likod, ganun. So okay lang. Hindi naman ako nagsisi na bumili ako ng expander. Kasi ang importante, naka-seatbelt tayo kasi ayan na yung mga LTO. Yun, hindi, joke lang. So ang importante, malamig yung aircon. Saka brand new yung sasakyan natin. Yan. Maraming hindi nagsi-seatbelt. Ayun. Ewan ko. Ang seatbelt ng mga truck nakikita ko parang ano lang. Pero hindi talaga siya as in naka-seatbelt. So, iba yung naka-seatbelt ka talaga. Kasi for your own sake din naman yun eh. Diba? Hindi ka nag-seatbelt ng ayos, nabangga ka, di patay ka, diba? So pinaka the best pa rin guys yung naka-ayos ka ng seatbelt mo. Para whatever happens, safe ka, diba? Kaya nga safety features eh. Yun. So yun lang, uuwi na tayo. Tapos try natin makapagpagawa pa ng motor mamaya kasi gusto ko guys talagang ma-lowered yung motor para hindi tayo mahirapan pag biyahe-biyahe, diba? Yun. Kesa magpapalit ka ng goma, magpapalit ka ng rim set para ganto ganyan, pangit eh. Mas maganda yung stock pa rin, ang pinalitan mo lang yung shocks mo, yung spring mo dun sa motor para bumaba yung motor. Yung iba kasi ginagawa lang ng paraan, pinuputol, ganun. Wag yun, delikado. Maganda yung bumili ka ng talagang bagong spring talaga para maganda yung takbuhan, di ba? Yung may laro. Kasi pag yung parang basta lang pinutol-putol, parang sa kotse, nagpaputol ka ng spring, so matagtag. So kapag original yung spring na nilagay mo, so hindi na siya matagtag, may laro siya kumbaga. So yun lang guys, I hope you like this video. Sana nakatulong ako doon sa mga naka Mitsubishi Expander na nagbo-worry kung bakit mabaho yung aircon vent nila sa likod. So wag kayong matatakot dahil nagkakaganon daw talaga yun. So ayun lang. So stay safe guys.